Nagpahayag naman ng pagkabahala ang pamilya ni Mary Jane Veloso sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Sabi ng nanay ni Mary Jane na si Celia Veloso, kung iuuwi si Mary Jane para ikulong din, ay mas gugustuhin nila kung sa Indonesia na lang makulong ang anak dahil mas ligtas doon. Kaugnay niyan, makakausap po natin mismo si Nanay Celia Veloso ng live. Magandang tanghali po sa inyo, Nanay Celia. Magandang tanghali din po. Nanay, kailan po kayo naabisuhan sa pag-uwi ni Mary Jane sa Pilipinas? Noong isang araw lang po. Ano po yon? Isang araw lang po. Noong isang araw po. Opo. Opo. Paano nyo po tinanggap yung ganong balita? Ano po ang inyong naging reaksyon nung sinabi po nung isang araw na maiuuwi na at dito na lamang ikukulong ang inyong anak na si Mary Jane? Masaya po kami. Alam po kami na bunutan po ng nag-ito sa San na po. Ako natakot. Nag-alangan po ako, natakot, na baka, ano po yung anak ko, hindi po siya masyadong safe dito. Pero ngayon po, gustong-gusto ko na po talaga makauwi siya. Bahala na po ang Panginoon, basta pauwiin na po lang ang aking anak. May eksaktong date na bang sinabi sa inyo kung kailan po makakauwi si Mary Jane? Wala pa po, hindi pa po namin alam. Na sabi po ba sa inyo ng mga otoridad paano po ang magiging siste, saan daw po dadalhin si Mary Jane kapag inuwi sa Pilipinas? Ang sabi nga po nila, balita po namin noon, pag inilipat po dito sa kulungan daw po na, sana po, wag naman na po, sana diretso na po nila dito sa bahay ko. Pero naintindihan naman po natin, Nanay Celia, na hindi po yun posible. Opo, naintindihan ko na po. Balikan po natin yung una nyo po, kasi kanina medyo hindi po malinaw, Nanay, sa nauna nyo pong interview, ang sabi nyo po ay mas gugustuhin nyo manatili si Mary Jane sa Indonesia kesa dito ikulong. Pakilinaw nga po ulit. Opo, medyo nagkaalanganin po kasi ko dahil noon, pinapasok po kami ng mataong armado. Nag-aalangan po ako dahil como international na sindikato na po sila Maria Cristina, baka iniisip ko baka patayin sa kulungan yung anak ko. Pero ngayon po, hindi na, basta mahalaga po sa akin ngayon, makauwi ng anak ko. Bahala na po ang Panginoon sa amin kung ano po ang balak niya talaga. Nanay Celia, napaabot niyo po ba sa kumausap sa inyo, nagsabi sa inyo na makakauwi na si Mary Jane dyan po sa inyong ikinababahala na sa kaligtasan ni Mary Jane pag dito ikinulong? Yung pong mga migrante po, yung pong mga sumuporta sa kanya sa Indonesia. Kaya lang, ngayon po talagang gusto ko na po makauwi ang anak ko. Wala na po sa isip ko yung nag-aalangan ako, natatakot. Hindi na po. Basta sabik na po ako makita yung anak ko. Nung pong tinawagan kayo, Nanay Celia, at yun nga, habang naririnig nyo yung sinasabi na makakauwi na matapos ang isang dekada, ano po yung nararamdaman nyo, tumatakbo po sa isip nyo ng mga oras na yon? Napakasaya po namin. Ibig po namin magtitili, maglulundag. Hindi namin alam kung tatakbo kami o ano. Hindi na po kami nakakakain tatay, pati mga kapatid. Hindi na kami nakakatulog. Tuwan-tuwa po kaming lahat, lalong-lalo na po yung dalawang anak niya. Ano po ang sabi ng kanyang dalawang anak nang ibahagi nyo po yung magandang balita? Sabi po ng mga anak, yay, Eka! Sa wakas, mayroon na raw mag-aalaga sa kanila. Kasi lumaki raw po sila, wala nag-alaga eh. Ngayon, mayroon na raw po mag-aalaga. Alam po natin na hindi pa rin tapos yung laban po ni Mary Jane at ng inyong pamilya. Pero ngayon pong makakauwi na si Mary Jane,
Mas tiwala na ho ba kayo na sunod na rin siyang mabibigyan po ng clemency o at tuluyan ng makakalaya? Opo, yun po talaga yung inaasahan namin at kaya nagpapasalamat po ako talaga sa ating gobyerno. Eh, kailan ho ba kayo huling nakapag-usap ni Mary Jane? Kailan po yung inyong huling komunikasyon, nanay? Nung isang araw lang po, tumawag po si Merjin sa amin. Kaya lang po, wala pa po siyang alam na siya makakauwi. Hindi pa po niya alam, hindi pa po namin alam. Tumawag po siya na, Nanay, hihintayin ko dito ang pagdalaw niyo sa December 15 to 19. Yun lang po ang alam niya. Kaya inaabangan po kami sa December. Eh, walang kamalay-malay pa, pero baka po alam niya na ngayon. Eh, kailan ho ba ulit nakatakda na mag-usap kayo? Ano bang sabi niya? Kailan daw ho siya ulit makakausap niyo? Hindi na po namin alam. Nung isang araw lang po siya tumawag eh. Kaya wala pa po siyang alam. Kami rin po, hindi pa po namin alam noon yun eh. Eh, nung huli niyo pong Dahil pag-uusap tumawag na... po ang migrante. Tapos na po kami nag-uusap ni Merjin. Opo. Eh, nung sinabi po, nung nag-uusap po kayo ni Mary Jane at inaasahan nga niya, di ba, na kayo ang pupunta doon. Ano bang napag-usapan nyo? May bilin ba siya sana? O yung may mga nabanggit ba siyang mga namimiss niyang kainin or sana'y makita? Opo. Opo. Ang sabi po niya sa amin, alagaan daw po namin sarili namin. Tapos yung dalawang anak niya, miss na raw niya. At saka yung, sana makapagtago daw uli ako ng adobong baboy. Yun po lagi nihiling. Yun po ang namimiss niya, yung adobong baboy at yung mga anak. Yun po ang paborito niyang luto nyo. Opo, yung adobong baboy. Pinagtago na po namin minsan yan eh. Ay, nakalusot. Eh di, tuwan-tuwa. Nung nakalusot, nakatikim ulit. Opo, nakalusot. Tuwan-tuwa. Pagdating po namin, nung dumating po kami doon, kinuha po niya agad, nagtatakbo na po, kinain na po siguro. That's good. Pero ito po, kahit anytime na gusto niya ng adobong baboy mo, madadalan at madadalan mo po. Kahit araw-araw. Opo. Opo. Nanay, kung sakali man na maswertehin at mas maging magandang balita, asan po ba dyan sa bahay nyo? Dyan ho ba siya titira kung sakali? Nasaan ba ang kwarto niya? May inihahanda ba kayo kung sakali man? Ayun po. Meron po. Meron. Pwede Ayun po, magiging kwarto niya, oh. Pwede nyo po bang ipakita sa amin? Sino po bang paano po ba nakatutok yung... Pakita mo raw. Oo. Oh, ayun Dito, pala. dito, Cheryl eh. Nandiyan ka pala mo Ayun. Dito po. Oo, pakita mo na yung kwarto. Ito yung kwarto. Ayan po, ayan. Ayan po yung kwarto Naka-ready niya. yung kama. Handang-handa na. Ano sanang ipangsasalubong Opo. mo na... Doon pa. Siyempre, siguro naman po ay magkakaroon kayo ng pagkakataon talagang masalubong siya. Ano po ang ihahanda nyo maliban sa adobong baboy, nanay? Yun po ang problema namin. Alam naman po niyo, mahirap lang buhay namin. Hindi ko po alam sa mga tumutulong sa kanya kung ipaghahanda nila. Oo. Pero ano pong kahit na isa o dalawang potahe, ano ang ihahanda mo para sa kanya? Basta po yung gusto niya, adobong baboy at saka po inihaw na isda, okay na po. Ayun. May labang gulay. Hindi po niya hiniling. Inihaw na isda at adobong baboy po hinihingi eh. Ayun na. Talagang ibigay natin yan. Pero panghuli, Nanay Celia, ano po ang ating mensahe sa pamahalaan at Indonesia? Maraming salamat po sa ating Pangulo at sa Pangulo po ng Indonesia, sa mga taong simbahan, sa mga attorney, migrante, sa mga media, at sa lahat-lahat po ng sumuporta kay Merdi. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Napakaganda pong pamasko sa inyo at sa inyong pamilya, no, Nanay? Ay, napakaganda po talaga, napakaganda. Yan po ang pinakamagandang regalo po sa amin. Sa December 13, birthday ko, yan po ang regalo. Ay, double, 'di ba? Birthday gift na, Christmas gift pa. Opo. Inakala nyo po ba na makakauwi pa si Mary Jane? Na magkikita pa kayo ulit or talagang makakauwi siya ng Pilipinas? Hindi po. Alam po ba ninyo na ang asa-isipan po namin ni tatay, siguro talagang ipinanganak ko lang si Merjin na doon magtitira sa Indonesia. O kaya makauwi si Merjin kung patay na. Yun po ang asa-isip namin dahil 6 na taon po, wala pong hearing na naganap. Tahimik na tahimik. Ay, paano po kayo naging matatag? Paano nyo po napanatiling matatag at patuloy yung pananalig nyo na paniniwala nyo na may mangyayaring maganda kay Mary Jane? Kay Merjin po, siya po nagpatatag sa amin at saka sa 2 anak niya. Yun po nagpatatag sa amin. Si tatay, kamusta? Bigla po siya lumakas mula nung nalaman na ganito po si Merjin magkakauwi. Nawala po ang mga nararamdaman. Nandyan po ba siya? Opo, andito po. Pwede ho ba nating ano po ba siya, komportableng makausap? Kahit kaunti. Oy! Ay, ano bang pangalan Opo, ni ito po. tatay? Ito, tatay daw, kausapin ka. Oo. Cesar Veloso po. Ay, Cesar Veloso po. Tatay Cesar, si Cheryl po. Abay, ano po ang inyong pakiramdam na bago raw po magpasko, makakauwi daw po si Mary Jane? Naku, maraming salamat po. Talaga po yan po ang hinihintay namin simulat sa purpa po. Oo. Abay, sabi po ni Nanay Celia, bigla ka daw lumakas. Noong kwan po, nasa gitna po ako ng bukid, talaga pong may tumawag sa aming migrante na international na nag-announce na daw po ang ating mahal na Pangulo na pauwiin na po si Mary Jane. Doon pa lang po talaga pong masaya na po ako. Anong ginawa nyo po sa gitna ng bukid nang malaman nyo yun? Huminto po ako. Ala na po, talaga pong parang nasyak na po ako dahil tumawag nga po yung international migrante international na, ayun nga po, nag-announce na po ang ating mahal na Pangulo na uuwi na si Mary Jane. Talaga pong yung mga tuhod ko nangangatog po. Talaga pong kwan. Ano po na lamang ang ating mensahe po sa ating pamahalaan at sa Indonesian government, tatay? Ang mensahe ko po sa ating mga mahal na Pangulo, lalong-lalo na po dun sa Indonesian, na nagpapasalamat po ako sa kanila at itong taon po na ito, nagdesisyon na po sila na pauwiin na po ang aking anak dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sige po, marami rin pong salamat sa inyong oras at tayo po, ang buong bansa ay kasabay niyong maghihintay sa kanyang pagbabalik at umaasang makakuha po siya ng hustisyang nararapat para sa kanya. Maraming salamat po. Ayan, salamat po, Tatay Cesar at Nanay Celia Veloso, ang mga magulang ni Mary Jane Veloso.